Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at masukal na kagubatan, nakatira si Lira, isang dalagang magsasaka. Siya ay may kapansanan sa paa, pilay mula pagkabata, dahilan kung bakit madalas siyang kinukutya at minamaliit ng mga tao sa kanilang lugar. Kahit na't siya ay may magandang mukha at mabuting puso, madalas siyang tinitingnan ng iba na walang silbi, isang pabigat sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang, sina Tomas at Elena, ay hirap din sa buhay. Sila'y payak na magbubukid at madalas pang inaapi ng kanilang mga kamag-anak at kapitbahay dahil sa kanilang kahirapan. Kapag may pagpupulong sa baryo, hindi sila isinasama sa mga pagpapasya. Kapag may ani, sila ang huling makakuha ng bahagi. Madalas silang pinagtatawanan, minamaliit at itinuturing na walang kakayahan. Ngunit sa kabila ng lahat, buo ang kanilang loob at may matibay na pananalig na may darating na liwanag sa kabila ng lahat ng dilim. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, matapos ang isang araw na mabigat na gawain sa bukid, dumungaw si Lira sa kanilang bintana at pinagmamasda ng kagubatan. May kakaibang liwanag siyang napansin sa pagitan ng mga punong kahoy. Bagamat nanginginig ang kanyang tuhod at may pangamba sa puso, nagpasya siyang sundan ang liwanag. Sa kanyang paglapit, narinig niya ang mahinang pag-iyak ng isang babae. Nang kanyang sundan ang tinig, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya akalain, isang diwata. Ang diwata ay may mahahabang buhok na kumikislap na tila pilak at balat na kumikinang na parang ginto. Ngunit hindi kagaya ng mga kwentong kanyang narinig tungkol sa mga diwata na laging malakas at makapangyarihan. Ang nilalang na ito ay tila mahina at lupaypay. Laking gulat ni Lira nang makita niya na ang diwata ay buntis. "Maawa ka, tulungan mo ako," mahinang wika ng diwata, habang ang kanyang mga matay puno ng luha at pagod. Lumapit si Lira at inalalaya ng diwata. Sa kabila ng kanyang sariling kapansanan at takot, dama niya ang tindi ng pangangailangan ng nilalang na ito. Hindi niya iniisip ang mga masasabi ng iba, ni ang mga paniniwala ng mga tao tungkol sa pakikisalamuha sa mga nilalang ng engkantado. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang malasakit. "Ako'y si Amihan, isang diwata ng gubat," wika ng nilalang. "May mga nilalang na nais akong saktan. Nais nilang angkinin ang aking anak. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, kaya't lumapit ako sa iyo. Malinis ang iyong puso, Lira, kaya't ikaw lamang ang makakatulong sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Lira. Paano niya matutulungan ang isang diwata gayong siya'y isang mahina at kinukutya ng lahat? Ngunit sa kanyang puso, may boses na nagsasabing ito na ang pagkakataon para patunayan na siya'y hindi pabigat, kundi may silbi sa mundong ibabaw. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang kakaibang ugnayan sa pagitan ng isang dalagang magsasakang may kapansanan at ng isang buntis na diwata na nangangailangan ng kanlungan. Hindi niya alam na ang pagtulong na ito ang magiging simula ng isang masalimuot na pakikipagsapalaran. Isang pakikipagsapalaran na magbabago hindi lamang ng kanyang kapalaran, kundi pati na rin ng buong baryo. Kinabukasan, maagang nagising si Lira. Halos hindi siya nakatulog matapos ang kanyang engkwentro kay Amihan, ang buntis na diwata. Hindi mawala sa kanyang isipan ang mga salitang iniwan nito kagabi, na siya lamang ang makakatulong. Sa loob ng kanyang dibdib, may halong takot at pananabik. Takot dahil baka malaman ng mga tao ang kanyang lihim, at pananabik dahil sa wakas, may isang nilalang na kumilala sa kanyang kabutihan. Pagbaba niya ng silong ng kanilang kubo, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na abala sa paglilinis ng mga gamit para sa bukid. "Lira, magpahinga ka na lang. Alam naming hirap ka sa paglalakad," ani Elena, puno ng lambing ngunit may bahid ng lungkot sa tinig.
Madalas kasing ikumpara si Lyra sa mga dalagang masiglat walang kapansanan. Ngunit sa isip ni Lyra may ibang plano siya. Alam niyang hindi niya kayang pabayaan si Amihan sa gubat, kaya't matapos siyang magkunwaring magpapahinga, lihim niyang dinala ang kaunting pagkain at tubig sa isang bayong at nagtungo muli sa kagubatan. Pagdating niya sa lugar kung saan niya nakita si Amihan kagabi, isang liwanag na tila kumikislap sa hangin ang sumalubong sa kanya. At mula roon, muling lumitaw ang diwata. Mahina pa rin ito, ngunit bahagyang may ngiti nang makita siya. "Salamat at bumalik ka, Lyra," wika ni Amihan, sabay hawak sa kanyang kamay. "Hindi ako nagkamali. Malinis nga ang iyong puso." Inakay ni Amihan si Lyra papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat kung saan natatabingan ng matatandang puno at malalaking ugat ang isang maliit na kuweba. Ngunit pagkapasok nila, nagulat si Lyra. Hindi pala ito ordinaryong kuweba. Sa loob ay may mahiwagang liwanag, tila mula sa mga kristal na nakasiksik sa dingding. May mga bulaklak na hindi nalalanta at may batis na umaagos kahit walang pinagmumulan. "Ito ang aking pansamantalang kanlungan," paliwanag ng diwata. "Ngunit hindi ako makapagtago rito ng matagal. May mga matang nakamasid sa akin, kaya't ikaw ang aking pag-asa." Habang inaabot ni Lyra ang dalang pagkain, bigla silang nakarinig ng malakas na ihip ng hangin sa labas ng kuweba. Kasunod nito ay ang mayabag ng tila mabibigat na paa. Dumagundong ang lupa at narinig nila ang paos na tinig ng isang kakaibang nilalang. "Amihan, alam naming naririto ka. Ilabas mo ang iyong dinadala at hindi ka namin sasaktan." Napatigil si Lyra, nanginginig ang kanyang katawan. Sino o ano ang mga iyon? Ngunit agad siyang tinapik ni Amihan sa balikat. "Huwag kang matakot. Ang mga nilalang na iyan ay mga sagani, mga alagad ng dilim na nais kunin ng aking anak. Hindi sila maaaring makapasok hanggat ikaw ay naririto. Ikaw ang nagiging kalasag ko." Lalong naguluhan si Lyra. Paanong siya, na isang simpleng dalagang may kapansanan, ay magiging kalasag laban sa makapangyarihang nilalang? Ngunit nakikita niya sa mga mata ni Amihan ang tiwala. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may umasa sa kanya. Higit pa sa kanyang magulang. Matapos ang ilang oras, humupa rin ang panganib. Umalis ang mga sagani, ngunit malinaw na hindi pa tapos ang lahat. Pinakawalan ni Amihan ang isang buntong hininga at tumitig kay Lyra. "Lyra, ikaw ang magiging gabay ko hanggang sa mailuwal ko ang aking anak. Ngunit kapalit nito, asahan mong may gantimpala kang matatanggap. Hindi man ito kayang burahin ang lahat ng sakit na naranasan mo, ngunit babaguhin nito ang iyong kapalaran." Umuwi si Lyra ng gabing iyon na may mabigat na iniisip. Paano niya maitatago sa kanyang mga magulang at sa buong baryo ang kanyang pakikisalamuha sa isang diwata? At paano niya haharapin ang mga sagani na tiyak na babalik upang ipagpatuloy ang kanilang pag-atake? Ngunit isang bagay ang malinaw kay Lyra. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang batang minamaliit at kinukutya. Siya ay may mahalagang tungkulin at ang kanyang desisyon ay magbubukas ng pintuan sa isang kapalarang higit pa sa kanyang pinangarap. Kinabukasan, dumating si Lyra sa kanilang kubo na may mabigat na isipin. Pilit niyang itinago ang lahat ng nangyari sa kagubatan. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi nakaligtas sa mga matang mapanuri ng mga kapitbahay ang kanyang kilos. "Bakit gabi na naman niyang anak mo, Tomas?" Bulalas ng isang alay habang nag-iigib ng tubig. "Ano ba naman ang pakay ng pilay na yan sa gubat? Baka nagpapanggap na may silbi." Halakhakan ang sumunod at narinig ito mismo ni Lyra. Bagamat gusto niyang ipaliwanag ang totoo, pinili niyang manahimik. Ang mga salita ng kanyang ina ang biglang bumalik sa kanyang isip. "Huwag mo nang patulan ang mga walang alam. Ang mahalagay alam mo ang katotohanan sa sarili mo." Habang lumilipas ang mga araw,
Napansin ng mga tao sa baryo na palagi nang pumupunta si Lira sa gubat. Unti-unti silang nagkaroon ng hinala. May ilan na nagsabi na baka nakikipagtagpo raw siya sa isang nilalang. Ang iba na may nagbansag sa kanya bilang dalagang may sumpa. Hindi ba't mga engkanto ang nakatira sa gubat? Bulong ng isang matandang lalaki sa kanyang kasama. Baka yan ang dahilan kung bakit laging may kakaibang liwanag sa gabi at siya lang ang nakikita roon. Kung ako sa inyo, iiwas ako sa batang iyan, dagdag pa ng isa, baka magdala ng kapahamakan sa atin. Hindi alintana ni Lira ang masasakit na salita. Sa halip, mas pinili niyang tuparin ang kanyang pangako kay Amihan. Gabi-gabi bumabalik siya sa kuweba, dala ang kaunting pagkain at tubig. Ngunit sa kanyang pagdating isang gabi, nadatnan niyang nakaupo si Amihan sa tabi ng batis. Hawak ang kanyang tiyan na unti-unti nang lumalaki. Kita ang panghihina ng diwata, subalit dama rin ang ningning ng kanyang mga mata. Salamat Lira, wika ng diwata. Kung hindi dahil sayo, marahil ako'y nadagit na ng mga sagani. Lumapit si Lira at inalok ang dala niyang pagkain. Hindi ko alam kung paano kita mapapangalagaan, Amihan. Ako'y mahina at wala akong kapangyarihan. Ngumiti ang diwata at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo alam ang taglay mong lakas. Hindi lahat ng laban ay nakikita. Ang malasakit at tapang ay mas makapangyarihan kaysa sa espada. Biglang umihip ang malamig na hangin. Umangat ang mga tuyong dahon at nagdulot ng kakaibang lagitik sa paligid. Mula sa labas ng kuweba, may anino ng mga nilalang na gumagalaw. Mga sagani, bulong ni Amihan. Sila'y nagmamatyag na. Niyakap ni Lira ang diwata. Sa kabila ng kanyang panghihina, tumindig siya sa bungad ng kuweba. Pakiramdam niya'y wala siyang magagawa, ngunit sa kanyang dibdib ay may apoy ng tapang. Sa unang pagkakataon, handa siyang lumaban para sa isang nilalang na higit pang minamaliit kaysa sa kanya. Ngunit bago pa makapasok ang mga sagani, biglang lumiwanag ang kuweba. Ang mga kristal sa paligid ay kumislap at nagbigay ng liwanag na tila apoy na nagtataboy sa mga nilalang. Hindi sila makakapasok hanggat naroon ka, Lira. Wika ni Amihan, halos humahagulgol. Ikaw ang aking panangga. Sa gabing iyon, napagtanto ni Lira ang tunay na halaga niya, na ang kanyang kapansanan ay hindi sukatan ng kanyang silbi. Siya ang itinadhana upang maging tagapangalaga ng isang diwata at ng sanggol na maaaring magdala ng pagbabago sa mundo ng tao at ng engkantado. Makalipas ang ilang araw, lalo pang naging palaysipan ang madalas na pagpunta ni Lira sa gubat. Ang kanyang mga magulang ay nagsimulang magduda, lalo na nang mapansin nilang may kakaibang liwanag na nakikita mula sa kagubatan tuwing gabi. Anak, mahinahong usisa ni Tomas isang gabi, ano ba ang iyong ginagawa roon? Hindi ba't mapanganib ang gubat sa gabi? Baka may masamang mangyari sa iyo. Ngunit tanging ngiti at tahimik na sagot lamang ang ibinigay ni Lira. Ayaw niyang ipagsapalaran na malaman ng kanyang mga magulang ang lihim tungkol kay Amihan. Alam niyang hindi siya mauunawaan agad at baka lalong manganib ang diwata kapag kumalat ang balita. Isang umaga, habang nag-iigib si Lira ng tubig sa balon, hinarang siya ng ilang kababaihan sa baryo. Hoy Lira! Wika ng isa, sabay taas ng kilay. Ano ba ang pakay mo sa gubat gabi-gabi? Nakita ka naming palaging dala ang bayong. May tinatago ka, hindi ba? Baka naman, may kinakausap kang engkanto. Singit ng isa pa, sabay tawa ng mapanlait. Nag-init ang pisngi ni Lira, ngunit pinili niyang huwag magsalita. Alam niyang anuman ang sabihin niya, lalo lamang siyang pagtatawanan. Kaya't siya'y mabilis na lumayo, bit-bit ang bigat ng paninira. Kinagabihan, ibinahagi ni Lira kay Amihan ang mga pang-aalipustang tinatanggap niya. Tahimik na nakinig ang diwata, at nang matapos siya, marahang nagsalita si Amihan. Hindi nila nakikita ang katotohanan. Ngunit darating ang panahon,
Ikaw ang kanilang kakailanganin. Huwag kang matakot, Lyra. Ang bawat sakit na iyong pinasan ay may kapalit na liwanag. Nagulat si Lyra sa susunod na sinabi ni Amihan. Sa aking sinapupunan ay isang sanggol na hindi ordinaryo. Siya ay magiging tulay ng dalawang mundo, ng tao at ng engkantado. Kaya't maraming nilalang ang naghahangad sa kanya at marami ring magtatangkang wasakin tayo. Ngunit ikaw, Lyra, ikaw ang magiging tagapagtanggol ng kanyang kapanganakan. Nanlaki ang mata ni Lyra. Hindi niya akalain na ang kanyang simpleng pagtulong ay may kasamang mabigat na tungkulin. Habang sila'y nag-uusap, biglang yumanig ang lupa. Mula sa labas ng kuweba ay umalingaw-ngaw ang malalakas na yabag. Lumitaw ang 3 sagani. Malalaking nilalang na malahalimaw ang anyo. May matang nagliliyab na pula at mga kuko na tila bakal. Amihan, sigaw ng isa, paos at nakakatakot. Ibigay mo sa amin ang sanggol na iyong dinadala. Nanginginig si Lyra. Ngunit gaya ng dati, biglang kumislap ang mga kristal ng kuweba. Tila hinaharang ng liwanag ang mga sagani. Subalit ngayon, mas malakas sila. Isa sa kanila ang bumangga sa harang at unti-unting nagbibitak ang mga kristal. Hindi magtatagal, makakapasok sila. Bulong ni Amihan, puno ng takot. Lyra, kailangan mong magdesisyon. Mananatili ka ba sa piling ko o iiwan mo ako upang iligtas ang iyong sarili? Pinikit ni Lyra ang kanyang mga mata. Naririnig niya ang malakas na pintig ng kanyang puso, ang mga alaala ng pangungutya at ang mga salitang binitiwan ni Amihan. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-atubili. Tumindig siya, pilay man at mahina, ngunit may apoy sa kanyang loob. Hindi kita iiwan, Amihan. Kung kailangan kong maging panangga, magiging panangga ako. Ang buhay ko ay may saysay dahil sa iyo. At sa kanyang mga salita, biglang kumalat ang kakaibang liwanag mula sa kanyang katawan. Humalo sa liwanag ng mga kristal at itinaboy ang mga sagani na parang abo na tinangay ng hangin. Sa gabing iyon, napatunayan ni Lyra na siya ay higit pa sa tingin ng lahat. Isang dalagang may kapansanan na itinakdang maging tagapangalaga ng isang himala. Kinabukasan, nagising si Lyra na tila bangungot ang inabot kagabi. Halos hindi siya makapaniwala na nakayanan niyang harapin ang mga sagani, mga nilalang na dati naririnig lamang niya sa mga kwentong bayan. Pilit niyang tinatanong ang sarili kung saan nanggaling ang liwanag na lumabas mula sa kanyang katawan. Habang nag-aalaga ng manok sa kanilang bakuran, nilapitan siya ng kanyang ina. Anak, bakit parang laging pagod ang anyo mo? May itinatago ka ba sa amin? Tanong ni Elena, puno ng pag-aalala. Ngumiti lamang si Lyra, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang hindi niya maitatago ng matagal ang katotohanan. Gabi na nang muling bumalik si Lyra sa gubat. Sa kanyang pagdating sa kuweba, sinalubong siya ni Amihan na may maamong ngiti, ngunit kapansin-pansing lalong lumalaki ang tiyan nito. Malapit na ang panahon, Lyra. Mahina ngunit puno ng pag-asa ang tinig ng diwata. At bago iyon, may isang bagay akong dapat ipagtapat sa iyo. Umupo sila sa tabi ng batis. Ang mga kristal sa paligid ay kumikislap para bang nakikinig din. Bago ako napadpad dito, panimula ni Amihan, ako'y kabilang sa mga tagapangalaga ng banwa ng mga diwata, isang kaharian na nakatago sa pinakaloob ng kagubatan. Doon pinapangalagaan namin ang balanse ng kalikasan. Ngunit mayroong isa sa aming lipi na nagtaksil. Siya si Lukban, isang diwata na nauhaw sa kapangyarihan. Nais niyang sakupin hindi lamang ang aming mundo, kundi pati ang sa mga tao. Huminto siya saglit at hinaplos ang kanyang tiyan. Ang sanggol na ito, Lyra, ay bunga ng aking pagmamahal sa isang mortal. Siya ang itinakdang magbalik ng balanse sapagkat taglay niya ang dugo ng tao at diwata.
kaya't si Lukban at ang kanyang mga sagani ay walang tigil sa pagtugis sa akin. Kung sila'y magtagumpay, maghahari ang kadiliman hindi lamang sa aming mundo, kundi pati sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Hindi niya inaasahan na ganoon kabigat ang dala ni Amihan. Lira, dagdag ni Amihan, hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Ngunit ikaw ay may taglay na liwanag na hindi mo paganap na nauunawaan. Ang kapangyarihang iyon ang siyang pumigil sa mga sagani. Ikaw ang itinakda upang maging aking tagapagtanggol. Naguluhan si Lira. Ako? Isang pilay na dalaga? Paano ko magagampanan ang ganyang mabigat na tungkulin? Ngumiti si Amihan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa katawan, kundi sa tapang ng puso. At ang puso mo, Lira, ay higit na malakas kaysa sa marami. Habang sila'y nag-uusap, napansin ni Lira ang aninong gumagapang sa malalayong puno. Parang mga matang nagmamasid, nag-aabang ng pagkakataon. Hindi tayo ligtas dito ng matagal, wika ni Amihan. Ngunit sa ngayon, kailangan mong manatili. Kapag dumating ang oras ng panganganak, ikaw ang aking sandigan. Nang gabing iyon, umuwi si Lira na dala ang bigat ng lihim. Isang lihim na maaaring magbago ng kanyang kapalaran at ng buong baryo. Hindi niya alam kung handa siya, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Hindi na siya ang dating dalagang minamaliit. Siya ngayon ang tagapangalaga ng isang diwata at ng sanggol na itinakdang magligtas ng dalawang mundo. Lumipas ang ilang araw at lalo lamang naging mapanuri ang mga tao sa baryo. Lalo na ngayong napapansin nila ang biglaang pag-iisa ni Lira tuwing gabi. Kahit ang kanyang mga magulang ay nagsisimula ng mag-alala, ngunit pinipili pa rin nilang huwag siyang questionin ng mariin. Isang gabi, habang siya ay bumabalik mula sa gubat, napansin niya na may isang aninong nakasunod sa kanya. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay ng hugis sa kakaibang nilalang. Mataas, payat at tila nababalutan ng usok. Ang kanyang mga matay nagliliyab na pula. Isa ka nga pala sa mga mortal na nagtatago sa diwata. Paos na tinig ng anino. Hindi ka makakatakas sa aming hari. Kapag isinilang ang sanggol, sa amin siya mapupunta. Nanginig si Lira, ngunit agad niyang tinakbo ang daan pa uwi. Pilay man siya, dama niya ang kakaibang lakas na nagtutulak sa kanya upang hindi bumigay. Sa kanyang pandinig, parang nagbubulong ang hangin. Lumaban ka, Lira. Ikaw ang kanyang kalasag. Kinabukasan, kumalat ang tsismis sa baryo. Aba, nakita raw ng mga bata si Lira kagabi, parang may kinakausap na kakaibang nilalang. Sigaw ng isang kapitbahay. Baka may sumpa nga talaga siya. Dagdag pa ng isa. Dapat nating bantayan, baka magdala ng kapahamakan sa atin. Dumating pa sa punto na may ilang kapitbahay na nagpunta kina Tomas at Elena upang balaan sila. Elena, Tomas, wika ng isang matandang lalaki. Kung patuloy nagagala ang anak niyo sa gubat, baka pati tayong lahat madamay. Kung ayaw niyong paalisin siya, baka kami ang mapilitan. Nang marinig ito ni Lira, nadurog ang kanyang puso. Ngunit higit pa sa sakit ng mga salita, ay ang pangambang baka pati ang kanyang mga magulang ay masaktan dahil sa kanyang lihim. Gabi na naman nang bumalik siya sa kuweba. Doon, nadatnan niya si Amihan na nakahandusay at tila nanghihina. Humahaplos-haplos ito sa kanyang tiyan. Malapit na, Lira, mahinang wika ng diwata. Ngunit habang papalapit ang aking panganganak, lalo akong nagiging marupok. Ang mga sagani nagiging mas mapangahas. Kahit ang iyong baryo ay kanilang pinagmamasdan. Lumuhod si Lira sa tabi ng diwata. Hindi kita pababayaan, Amihan. Kahit ako na lamang ang magdusa, pipilitin kong protektahan ka. Ngumiti si Amihan at may luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi mo alam kung gaano kakahalaga, Lira. Ang liwanag na sumilay mula sa iyo ay tanda ng basbas ng mga diwata. Pinili ka ng kapalaran. Kinabukasan, naganap ang isang bagay na ikinabahala ng lahat.
May 3 manok na nawala sa bakuran ng isang kapitbahay at ilang bata ang nagkwento na may malalaking anino silang nakita malapit sa gubat. Mga maligno, mga halimaw, sigaw ng mga tao. At ito'y nagsimula lamang nang madalas pumunta sa gubat si Lira. Mabilis na kumalat ang galit. Ang mga tao'y nagtipon sa gitna ng baryo at halos pasamain ang tingin kay Lira at sa kanyang pamilya. Kung hindi siya aalis, tayo'y mapapahamak, sigaw ng isa. Dapat nating palayasin ang pamilyang yan, dagdag ng isa pa. Sa gitna ng kaguluhan, nanahimik lamang si Lira. Ngunit sa kanyang dibdib ay naglalagablab ang apoy ng tapang. Alam niyang ang lahat ng ito ay bunga ng mga sagani na nagbabantay. At siya lamang ang may kakayahang pigilan ang kanilang mga plano. Pagbalik niya sa kuweba ng gabing iyon, humarap siya kay Amihan at buong lakas na nagsalita. Kung nais ng mga sagani na sirain ang baryo, hindi ko sila hahayaan. Hindi lamang ikaw at ang iyong anak ang aking ipagtatanggol, kundi pati ang aking mga magulang at ang mga taong kahit kailan ay hindi ako tinanggap. Hindi ko hahayaang lamunin sila ng kadiliman, at sa kanyang mga mata, makikita ang alab ng isang tapang na matagal nang nakatago, isang tapang na unti-unting lumalabas dahil sa kanyang tungkulin. Isang gabi habang mahimbing ang tulog ng mga taga-baryo, dumaluyong ang malamig na hangin na tila bagyong biglaang bumaba mula sa kagubatan. Ang mga aso'y naguunahang tumahol, ang mga manok ay nagkakagulo, at ang mga taong nagising ay naglabasan, nagtataka kung anong kakaibang pangyayari ang dumating. Mula sa gilid ng gubat ay lumitaw ang maiitim na anino, mahahabang payat na katawan, mga matang nagliliyab na pula, ang mga sagani. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpakita sila ng hayagan sa baryo. Ang mga halimaw, sigaw ng isa. Diyos ko, patawarin mo kami. Sigaw ng isa pa, habang ang iba'y nagtakbuhan pabalik sa kanilang mga kubo. Ngunit bago pa man makapasok ang mga sagani sa mismong baryo, biglang lumiwanag ang isang bahagi ng kagubatan. Nakatayo roon si Lira, pilay ngunit matatag, dala ang apoy ng kanyang puso. Nang makita siya ng mga tao, nagulat sila. Si Lira? Anong ginagawa niya roon? Hindi ba't siya ang dahilan ng kapahamakan? Ngunit ang mga sagani hindi lumapit sa baryo. Nakatuon ang kanilang mga mata kay Lira. Isa sa kanila ang umatungal. Ibigay mo sa amin ang diwata. Hindi mo kayang hadlangan ang aming hari. Nanginginig man, lumapit si Lira. Ang kanyang kamay ay biglang nagliwanag, tulad ng nangyari noong una. Ang liwanag ay kumalat sa paligid at ang mga sagani na paatras nagbubulungan sa kanilang wika ng dilim. Habang nagaganap ang lahat, mula sa gubat ay lumabas si Amihan. Hawak ang kanyang tiyan na malapit nang sumabog sa sakit ng panganganak. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matinding lakas. Mga anak ng kadiliman, sigaw ni Amihan, ang tinig ay kumulog sa hangin. Hindi ninyo maaangkin ang sanggol na ito. Hanggat may isang dalagang mortal na handa magsakripisyo, hindi ninyo magagapi ang liwanag. Napatingin ang lahat ng tao sa baryo. Noon lamang nila narinig na totoo pala ang mga diwata. Noon lamang nila nakita na ang pilay at minamaliit na si Lira ay kasama ng isang nilalang na hindi nila akalaing totoo. Ngunit hindi basta umatras ang mga sagani. Sabay-sabay silang naglabas ng alon ng usok na itim, kumakalat sa hangin, pumapasok sa mga kubo at halos ikinabuwal ng mga tao. Ang mga batay umiiyak at ang mga matatanday halos mawalan ng malay. Lira! Sigaw ni Amihan, halos mawalan ng lakas. Ikaw lang ang makakabuo ng panangga. Ilabas mo ang liwanag sa iyong puso. Ngunit nang subukan ni Lira, wala siyang maramdaman. Takot ang bumalot sa kanya, lalo na nang makita ang kanyang mga magulang na halos himatayin dahil sa usok ng kadiliman. Naluha si Lira
habang nakikita ang mga taong minsang umalipusta sa kanya. Ngayon ay walang laban, nakaluhod sa harap ng mga halimaw. Sa kanyang puso'y nag-alab ang isang damdamin. Kung sila man ay hindi naniwala sa akin, ako pa rin ay may tungkuling protektahan sila. Hindi ko hahayaang may mapahamak, sigaw niya. At sa kanyang dibdib ay sumiklab ang isang liwanag na higit pang mas maliwanag kaysa dati. Kumalat ito sa buong baryo, tinaboy ang usok ng mga sagani at nagbigay ng hininga sa mga taong halos mawalan ng buhay. Napatigil ang mga sagani at isa-isa silang umatras. Nagngangalit ang mga muka ngunit hindi makalapit. Nang mawala ang panganib, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Si Lyra, siya ang nagligtas sa atin. Ngunit, bakit siya may kapangyarihan? Tao ba talaga siya? Ang ilan ay nagsimulang kumilala sa kanyang tapang, ngunit ang iba na may lalo pang nagduda at natakot. Samantala, si Lyra ay nakaluhod, hingal na hingal, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang alab ng paninindigan. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos, lalo na't nalalapit na ang oras ng panganganak ni Amihan. Kinabukasan matapos ang nakakatakot na gabi, nagtipon ang mga matatanda at pinuno ng baryo. Ang lahat ay nababalot ng takot at pagkabalisa. Ang ilan ay nagsasabing dapat nang paalisin si Lyra at ang kanyang pamilya upang tuluyang matapos ang sumpa. Ngunit may ilan ding nagsimulang magtanggol sa kanya. Hindi ba't siya ang tumayo sa harap ng mga halimaw kagabi? Sabi ng isang matanda. Kung wala siya, baka lahat tayo'y patay na ngayon, dagdag ng isa. Ngunit may iba na hindi kumbinsido. Kung siya nga ang dahilan kung bakit tayo inaabala ng mga nilalang na yon, hindi ba mas mainam na siya'y palayasin? Naging mainit ang pagtatalo at sa gitna nito ay dumating si Tomas at Elena, mga magulang ni Lyra. Buo ang kanilang loob na ipagtanggol ang anak. Kung paalisin ninyo siya, maring wika ni Tomas, paalisin na rin ninyo kami. Hindi siya sumpa, anak ko siya. At siya ang dahilan kung bakit kayo'y nakaligtas. Napayuko ang ilan, ngunit ang takot ay nanatiling nakatanim sa puso ng karamihan. Habang nagaganap ang pagtatalo sa baryo, naroon si Lyra sa kuweba kasama si Amihan. Kita na ang matinding panghihina ng diwata at ang kanyang tiyan ay malapit nang pumutok sa sakit ng panganganak. Malapit na, Lyra, mahinang tinig ni Amihan. Halos hingal na hingal. Ngunit habang papalapit ang oras, mas lalong nagiging mabangis ang mga sagani. Hindi lang sila, si Lukban mismo ay paparating. Napatigil si Lyra. Si Lukban? Siya ba ang hari ng mga nilalang na iyon? Tumango si Amihan. Siya ang dati kong kapatid sa lipi ng mga diwata. Ngunit pinili niyang yakapin ang kadiliman. At ngayon, gusto niyang angkinin ang aking anak para gawing hari ng dilim. Nabigla si Lyra. Hindi niya sukat akalain na ang kalaban nila ay isang makapangyarihang diwata rin. Isang mahiwagang bulaklak ang inilabas ni Amihan mula sa isang sisidlan. Ang mga talulot nito'y kumikislap ng ginto. Lyra, ito ang bulaklak ng silab. Isuot mo ito sa iyong dibdib. Habang ikaw ay may tapang, magbibigay ito ng lakas sa iyong katawan. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang ito ay nakabatay sa iyong puso. Kung mawalan ka ng pag-asa, mamamatay din ang kanyang liwanag. Nang isuot ni Lyra ang bulaklak, naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan, ngunit sabay ring umapoy ang kanyang dibdib ng kakaibang lakas. Para bang ang kanyang pilay na paa ay nakararamdam ng panandaliang ginhawa. Habang sila'y naghahanda, naramdaman ni Lyra ang panginginig ng lupa. Mula sa malayo, may tila makapal na ulap na itim na papalapit mula sa pusod ng kagubatan. Si Lukban, bulong ni Amihan, nanginginig ang tinig. Siya ay paparating na.
lumakas ang kabog ng puso ni Lira. Hindi pa man nagsisimula ang laban, dama na niya ang bigat ng kapalarang nakaatang sa kanyang balikat. Ngunit sa kanyang isipan ay malinaw ang isang bagay. Hindi niya hahayaang maagaw ang sanggol. Hindi niya hahayaang manaig ang kadiliman. Lumuhod si Lira sa tabi ni Amihan at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Amihan, ipangako ko, kahit ang buong baryo ay tumalikod sa akin, kahit ang mga sagani ay dumating ng sabay-sabay, hindi kita iiwan. Ipagtatanggol ko ikaw at ang iyong anak hanggang sa huling hininga. Ngumiti si Amihan, kahit may luha sa kanyang mata. Ikaw ang aking liwanag, Lira. Ikaw ang itinakdang tagapangalaga. At sa kanilang paghawak, kumislap ang buong kuweba. Tila nagpapatibay ng pangako ni Lira laban sa paparating na unos. Gabi ng pinakamatinding katahimikan ang bumalot sa baryo. Walang aso ang tumahol, walang ibon ang pumagaspas. Tila ba pati hangin ay tumigil sa paghinga. Sa gitna ng kadilimang iyon, isang makapal na ulap ang bumaba mula sa gubat, unti-unting bumalot sa buong paligid. Mula sa pusod ng kagubatan, isang nilalang ang lumitaw. Mataas ang katawan, balot ng itim na kasuotan na tila usok na buhay, at sa kanyang mga mata ay apoy na pula na nagliliyab. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Amihan, sigaw niya. Hindi ka na makakatakas. Ang sanggol na dinadala mo ay akin, at sa pamamagitan niya, ang lahat ng nilalang, tao at diwata ay luluhod sa aking harapan. Siya si Lukban, ang diwata na nagkanulo sa kanyang lahi. Sa kanyang pagdating, ang mga sagani ay nagtipon sa paligid. Lumilikha ng bilog na unti-unting pumapalibot sa kuweba. Sa baryo, nagising ang lahat sa panginginig ng lupa. Ang mga matatanda at bata ay nagsisiksikan sa kanilang mga kubo habang pinagmamasdan ng dilim na bumabalot sa kanilang paligid. Siya na ba iyon? Ang hari ng mga halimaw? Bulong ng isang matanda. Diyos ko, paano na tayo? Iyak ng isang ina, yakap-yakap ang kanyang sanggol. Ngunit kahit ang buong baryo ay nababalot ng takot, may iisang pangalan ang nasa isip ng lahat. Lira. Sa loob ng kuweba, nanginginig si Amihan habang hawak ang kanyang tiyan. Malapit na, ilang oras na lamang at manganganak na siya. Si Lira na may nakatayo sa bungad ng kuweba, hawak-hawak ang kanyang dibdib kung saan nakasabit ang bulaklak ng silab. Naglakad si Lukban papalapit at tumawa ng mapanira. Kaya pala hindi kaagad natagpuan ng aking mga sagani. May isang mortal na nagtatanggol sa iyo. At hindi basta mortal, isang pilay na dalaga. Nakakatawa, paano kanya maililigtas? Pinilit ni Lira na itago ang kanyang takot. Hindi mo makukuha si Amihan at lalong hindi mo makukuha ang kanyang anak. Habang ako'y nakatayo, hindi ka makakalapit. Ngumisi si Lukban at ang kanyang tinig ay lumalim. Mortal, hindi mo alam ang iyong kinakalaban. Ako ang itinakwil na diwata na yumakap sa kadiliman. Wala kang halaga sa akin, ngunit ang liwanag na taglay mo, iyon ang hindi ko mawari. Sa isang iglap, inutusan ni Lukban ang kanyang mga sagani na sumalakay. 10 nilalang na may matatalim na kuko at matutulis na ngipin ang dumamba kay Lira. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang nagningning ang bulaklak ng silab sa kanyang dibdib. Sa bawat pintig ng kanyang puso, lumalabas ang liwanag na tila apoy, bumabalot sa kanya at tumatama sa mga sagani. Isa-isa silang napaatras, napapasigaw sa sakit ng nasusunog nilang balat. Nagulat si Lira sa kanyang nagawa, ngunit alam niyang hindi pa ito sapat upang tuluyang pigilan si Lukban. Nagmukhang halimaw si Lukban sa kanyang galit. Ang kanyang tinig ay nagpalugmok sa mga punong kahoy at nagpagiba ng mga bato sa paligid. Kung ganoon, sigaw niya, ang una kong wawasakin ay ang iyong baryo.
At kapag wala na ang lahat ng iyong ipinagtatanggol, saka mo malalaman kung gaano kakahina. Mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang makapal na usok na itim, gumapang pababa patungo sa baryo. Mabilis itong kumalat sa hangin at ang mga tao'y nagsimulang sumigaw habang ang usok ay pumapasok sa kanilang mga tahanan. "Hindi! Huwag silang idamay!" Sigaw ni Lyra, halos mangiyak-ngiyak. Ngunit ngumisi si Lukban. "Kung ayaw mong madamay sila, ipasa mo sa akin ang sanggol ng iyong kaibigan." Humawak si Lyra sa tiyan ni Amihan at nagpasya. "Hindi ka namin susukuan. Kung ang buong baryo man ay tatalikod sa akin, ako ang maninindigan. Hindi mo makukuha ang kanyang anak kahit ang buong mundo pa ang iyong gawing bihag." Sa kanyang panata, muling kumislap ang liwanag ng bulaklak ng silab, mas maliwanag kaysa dati at bumalot sa buong kuweba. Ang liwanag ay umabot hanggang baryo, pansamantalang itinaboy ang usok ni Lukban at binigyan ng pag-asa ang mga tao. Ngunit sa kanyang sarili, alam ni Lyra, ang huling laban ay malapit na. Sa gitna ng liwanag at dilim, umalingaw-ngaw ang iyak ng kalikasan. Ang mga punong kahoy ay yumanig, ang lupa'y nabiyak, at ang hangin ay nagbuntong hininga ng matinding panganib. Nakatayo si Lyra sa bungad ng kuweba, pilay ngunit matatag, samantalang sa kanyang likuran ay si Amihan, na halos hindi na makakilos sa tindi ng sakit ng panganganak. "Lyra," daing ng diwata, pawis na pawis at nanginginig. "Nagsisimula na. Wala nang oras. Ipaglalaban mo ba ang aking anak hanggang sa dulo?" Mariing tumango si Lyra. "Oo, Amihan. Ang iyong anak ay magiging anak din na pag-asa para sa ating lahat." Mula sa dilim ay muling lumitaw si Lukban. Ang kanyang anyo'y mas lalo pang nakakatakot, mas malaki, mas mabangis, at ang kanyang mga matay nagliliyab na tila apoy ng impyerno. Sa kanyang paligid ay 12-12 sagani, handang sumalakay anumang oras. "Hindi ka makakatakas ngayon, Amihan," bulyaw niya. "At ikaw, pilay na mortal." Sabay turo kay Lyra, "Ikaw ang unang dudurugin sa harap ng lahat." Umangat ang kanyang kamay at lumabas ang malakas na alon ng usok at apoy, dumiretso kay Lyra. Agad na kumislap ang bulaklak ng silab sa dibdib ni Lyra, naglabas ng liwanag na humarang sa atake ni Lukban. Ngunit sa lakas ng halimaw, ang kanyang katawan ay itinapon sa gilid ng kuweba. Napahawak siya sa kanyang pilay na paa at napaluha. Hindi ako susuko," bulong niya. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang mga taong minamaliit siya, at ang mga pangungutya na kanyang dinanas. Lahat ng iyon ay naging gatong sa apoy ng kanyang puso. Tumayo siyang muli, nanginginig ngunit buo ang loob. "Lukban!" sigaw niya. "Hindi ako natatakot sa iyo. Hindi ako magiging alipin ng kadiliman." Sa likuran, sumigaw si Amihan, "Lyra, paparating na siya!" Sumambulat ang kakaibang liwanag mula sa diwata habang nagsisimula ang kanyang panganganak. Ang buong kuweba ay umuga at ang mga kristal ay naglabas ng tunog na tila himig mula sa kalangitan. Nagngalit si Lukban. "Hindi ako papayag. Ang sanggol na yan ay sa akin." Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga sagani na sumalakay. Dumamba sila kay Lyra, ngunit bawat sagani na lumapit ay tinatamaan ng liwanag mula sa bulaklak. Sa bawat pagtibok ng kanyang puso, mas lalo siyang lumalakas at unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit nang malapit ng manganak si Amihan, dumiretso mismo si Lukban upang agawin ang diwata. Walang nagawa si Lyra kundi tumalon sa harap niya, kahit pa alam niyang wala siyang panama sa lakas ng Haring Taksil. Isang malakas na hampas ang tumama sa kanya at halos mawalan siya ng hininga. Ngunit kahit duguan, hindi siya bumitaw. Hinawakan niya si Lukban sa kanyang braso
at ang bulaklak sa kanyang dibdib ay nagliyab ng matinding liwanag. "Hindi mo siya makukuha!" sigaw ni Lyra. Halos mawalan na ng boses. Kasabay nito'y sumigaw si Amihan, isang iyak ng ina na nagluwal ng buhay. Isang sanggol na kumikislap ang balat, kalahating tao at kalahating diwata ang isinilang. Ang kanyang unang iyak ay umaling-aungaw sa buong kagubatan, at sa bawat pag-iyak ay lumalabas ang liwanag na pumunit sa kadiliman. Ang mga sagani ay isa-isang nagliyab at naglahong parang abo. Si Lokban ay napaatras, napasigaw sa sakit habang ang kanyang katawan ay unti-unting natutunaw sa liwanag. Hindi ito maaari, sigaw niya bago tuluyang nilamon ng apoy ng sanggol at liwanag ng bulaklak ng silab. Tahimik ang lahat matapos ang digmaan. Ang mga tao sa baryo na saksi sa kislap ng liwanag mula sa kagubatan ay lumapit at nasilayan si Lyra na duguan ngunit nakatayo pa rin, hawak ang sanggol sa kanyang mga bisig. "Siya ang nagligtas sa atin," bulong ng isa. "Hindi siya sumpa, siya ang ating tagapagligtas," sabi ng matanda. Lumapit si Tomas at Elena, niyakap ang anak nilang bubuhay ay minamalit. "Patawad anak," hikbi ng ina. "Ngayon ko lang lubos na nakita ang iyong lakas." Ngumiti si Lyra, bagamat pagod at sugatan. "Hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Ang sanggol na ito, siya ang ating pag-asa, at ako'y naging bahagi lamang ng kanyang pagdating." Sa gabing iyon, natapos ang pinakamalupit na pagsubok. Si Amihan, bagamat mahina, ay nakangiti habang nakatingin sa kanyang anak. At si Lyra, ang pilay na dalagang minamaliit, ay tuluyang kinilala bilang bayani, hindi lamang ng baryo, kundi ng dalawang mundo. Lumipas ang ilang linggo matapos ang huling laban sa kagubatan. Ang baryo na dati nababalot ng takot at galit ay ngayon ay tila muling nabuhay. Ang mga tao ay nagsimula nang bumalik sa kanilang mga bukirin. Ang mga bata ay muling naglalaro sa tabing ilog at ang gabi hindi na sinusundan ng mga bulong ng pangamba. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang tingin ng mga tao kay Lyra. Mula sa pagiging pilay na dalagang minamaliit, siya ay naging simbolo ng tapang at pag-asa. Ang mga kapitbahay na dati kumukutya sa kanya ay ngayoy marunong ng yumuko at magbigay galang. Ang ilan ay lumalapit upang humingi ng tawad, dala ng kahihiyan sa kanilang mga dating ginawa. Isang hapon, dumating si Amihan sa kubo ni Lyra. Bagamat nanghihina pa rin, kita ang kislap ng kapayapaan sa kanyang mga mata habang karga ang kanyang sanggol. "Lyra," wika niya, "ang aking panahon dito ay tapos na. Kailangang bumalik ako sa aming banwa upang palakihin ang aking anak sa kanyang tunay na tahanan." Nanlumo si Lyra. "Amihan, paano na ako kung wala ka?" Ngumiti ang diwata. "Hindi mo na kailangan ng aking presensya upang maging malakas. Ipinakita mo na ang iyong tapang at ang liwanag sa iyong puso'y hindi na kailanman mawawala. Ngunit tandaan mo, anumang oras na kailanganin mo ako, isang bulong lamang sa hangin at maririnig kita." Bago tuluyang lumisan, iniabot ni Amihan kay Lyra ang isang maliit na palamuti, isang piraso ng kristal mula sa kuweba. Ito ang magiging paalala na hindi ka kailanman nag-iisa. At sa isang iglap, ang diwata at ang kanyang anak ay naglaho sa sinag ng araw, iniwan ang baryo na may bagong pag-asa. Mula noon, si Lyra ay hindi na muling tinawag na pabigat o sumpa. Siya ay naging huwaran ng mga bata, inspirasyon ng mga dalaga at tinitingala ng mga matatanda. Ang kanyang mga magulang ay muling nagkaroon ng dangal at ang buong baryo'y natutong magpakumbaba at magpahalaga sa bawat isa, gaano man sila kahina sa paningin ng mundo. Kung ang isang dalagang pilay ay nagawang talunin ng kadiliman, sabi ng isang matanda,
Wala nang dahilan para hindi tayo magsikap at magtiwala sa kabutihan. Isang umaga, habang nakaupo sa harap ng kanilang kubo, pinagmamasdan ni Lyra ang araw na sumisikat sa likod ng bundok. Hawak niya sa kanyang palad ang kristal na iniwan ni Amihan. Sa kanyang dibdib ay naroroon pa rin ang bulaklak ng silab. Ngayon ay isang simpleng tuyong bulaklak, ngunit may bakas ng liwanag na hindi kailanman mawawala. Sa kanyang puso, alam niya na ang laban ay hindi doon nagtatapos. Marami pang hamon, marami pang dilim sa mundong naghihintay. Ngunit ngayon, siya ay handa na. Kung kaya ko maging liwanag para kay Amihan at sa kanyang anak, bulong niya, kaya ko ring maging liwanag para sa aking sariling mundo. At sa kanyang ngiti, dumating ang isang bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa. Hindi lamang para kay Lyra, kundi para sa lahat ng naniwala at natutong kumilala sa kanyang tunay na halaga. Wakas.